Um, Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line, ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. So, pasensya na po kayo. Ngayon na lang ulit po ako nakapag-vlog dahil po napakarami at busy-busy po akong may inasikaso. Ngayon po ang ating uumpisahan ay muling magbabalik tanaw dahil sa mga request na pagbasa po ulit. Ano daw po ulit ang nakikita ko sa pamilya Duterte, lalo na po kay Ma'am BP Sara. O yan. Atin pong tanungin kay Tarot. Again po, tagabasa lang po ako ng tarot. Kung ano po ang sasabihin, i-interpret ko po. Tarot, ipakita mo sa akin, ha? Wala tayong pagtatakpan or wala tayong kakalimutan. Sabihin kung ano ang nilalaman at ibig ipahiwatig mo sa pangalang Sara Duterte at kung may maisasama pa sa pamilya nito. Okay? Kukuha po ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Again po, tagabasa lang po ako. Mga basher, huwag po magagalit. Ito po ay isang kamay na may hawak na espada na kung inyo pong susumahin, ito po ay may mga dahon. Ayan, nakita nyo, ipapaliwanag ko pa. At may corona. Sa ngayon po, maniwala man ho kayo at hindi, buo pa rin po ang pagmamahal ng tao at lalo po siyang minamahal ng mga tao at ng sanlibutan. Kaya po siya may corona, nagsisignifies po ito sa isang babae na may tatag, may tapang, mayroong paglaban, mag-isa. Kahit ang mga nasa paligid niya ay pilit siyang pinababagsak. Bakit po sinabing pinababagsak? Kung makikita nyo po, ang kanyang dahon instead na pataas ay pababa. Ibig sabihin, pinabababa po ang kanyang trono, ang kanyang pagiging matapang. Pero bakit ho nasabi ko sa inyo na still? Ayan na naman ha, baka sabihin nyo makadi-DS ako. Sinasabi ko lang ho, ang sinasabi ng tarot, mananatili siyang matatag kahit sino pa ang magpabagsak sa kanya. Ayan, ang dami yung gusto magpabagsak sa kanya. Ang corona ay nasa dulo ng espada na nagsisignifies po ito na ang kanyang kagalingan at ang kanyang tanging angking pang-amo sa tao ay kahit anong gawain ng kalaban ay hindi matitinag, mananatili siyang nasa corona. Ayan po ang tatag. At kung bakit po ang kamay ay parang makikita nyo na parang lalaki, kasi po siya po ay being guided ng universe. Ayan, masakit man nung sabihin para po sa mga nagagalit sa kanya, wala po akong ibig sabihin, ini-interpret ko lang po ang tarot, mananatili po siyang matatag. Mananatili pong matatag si BP Sara kahit ano pa po ang ipato at ipukol sa kanya, may isang espada na puputol sa kabaliwan ng sanlibutan na pabagsakin siya. Actually ho, hindi sanlibutan ang nagpapabagsak sa kanya, kaya nakikita nyo po mayroong spin na mga liwanag. Ang nagpapabagsak po sa kanya ay ang mga taong nasasagabalan ng kanyang salita at ng kanyang tapang. Pero dito po, mananatili po siyang matatag. At kahit sinong magpabagsak ay hindi magtatagumpay. BP Sara at Vice President Sara, lalaban pa rin po kayo na kahit pabalik-balik na rin po ang mundo
tatayo po kayo. Ngayon po, babalik na rin kayo ng isang na namang kalaban. Isang tao, inyo po itong pakaisipin. Meron na naman po kayong panibagong kakalabanin at haharapin, pero again po, ito ay inyong malalampasan at masasagot. At maaaring itong pagsagot ninyo dito ang magbubukas na naman ng panibagong issue ng kabulastugan na ibinabato sa inyo pero maipapasa at maibabato nyo sa kalaban. Kaya ito po'y panawagan kung sino man po ang mag-iimbestiga sa kanya, sana po ay mapagtuunan nyo ng katotohanan ang bawat salita dahil lalaban po talaga siya at ipapakita niya ang katotohanan. Yan. Sa 2, 3. Isang panibagong hamon ito na lalaki, yan kakita nyo lalaki, ang mag-iimbestiga sa kanya. Ito po ay isang bagong parlamento, isang bagong tao sa dati ng sangay ng gobyerno na ito ay kukwestiyonin ang all about po kay Sara Duterte. Okay? Even po sa pamilya ng Duterte, kahit sa lalaki. Pero ito po'y malalampasan. Malalampasan po nila ito. Hindi ko alam po kung sino ito, pero isang lalaki. Isang lalaki po ang titistigo at magpapatunay ng isang sitwasyon kay Ma'am BP Sara o sa pamilya ng Duterte at ito'y magiging matibay na sandata nila para sila ay manalo sa panibagong akusasyon na ibibintang or itatanong sa kanila. Ayan po. Isang tao na ano po nitong taong to, prominente, paniniwalaan ng tao at ito po ay dedicated na tumulong sa pamilya Duterte para ilabas ang katotohanan. Ang layo pa ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang. Ang layo pa po ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang upang pabalikin ang isang babae na dating kumandidato upang ilaban kay BP Sara. At ito ay kakalabanin pa ng isa pang babae. So, 3 babae po ang talagang magmimithi na kumandidato. Ang layo pa naman 2028 pa yata ang kandidatuhan. Yung isa ay pilit na ibabalik ng mga supporter niya, pero kung ako sa kanya, gagamitin lang po siya. Ito ay nasa malayo, nasa abroad. Ito namang isa nasa Pilipinas pero siya mismo ang may gustong kumandidato siya. Siya po ay palaging na-expose. Palagi siyang minsan meron siya kinakaharap ngayon na investigasyon tungkol sa mga kaso na may kinalaman din sa katiwalian. Babae po ito, gusto rin niyang kumandidato bilang isang presidente. At nakikita niyo po ba ito? Etong babae na ito na nakaharap, isa pa ring babae na nasa mataas na katungkulan ng Senado or kongresista na babae ang gusto rin tumakbo bilang isang presidente. Pero para po sa akin bilang isang tarot reader na may opinion, napakalayo pa po ng 2028. Pero ako na po ang nagsasabi sa inyo, pakagugulin niyo po ang oras at panahon kasi darating ang time na ang mga tao ay mag-aaklas. Maaring bago dumating ang 2028, may mag-aklas at magiba ang mga prominenteng politician kasi magsasama-sama ang mahihirap. Kung noon may tinarot po ako na sinabi ko na magsasama-sama ang iba't ibang kulay, ngayon hindi po. Tunay na mahihirap ang magsasama-sama po. So ibig sabihin po nito, may ipaglalaban na silang tao at may pabababain na silang tao. Ayan po.
may isang magbabalik na talagang haharapin ng ating binibining Vice President Sara Duterte. Ito ay ipaglalaban niya ang bayan dito sa taong ito. Magbabalik siya dahil ihaharap siya sa mga tao. Ito ay isang investigasyon na si Ma'am Binibining Sara Duterte po ay ipaglalaban ang katotohanan laban dito sa taong ito. At ito ay masusukol at ito ay pupuyok at ito ang maglaladlad ng buong katotohanan sa dalawang tao sa pamamagitan ng galit ng sambayanan. Itong taong ito nakakalabanin ni VP Sara na lalaki ay magsasabi ng katotohanan dahil maiipit na talaga po ito. Pero ang magpapatuga po dito ay si Binibining Vice President Sara Duterte na maaaring magbuklod kay Ma'am Binibining Sara Duterte na mas mag-ingat dahil lalo siyang pag-iinitan dahil marami siyang alam dito sa taong ito. I don't know, pero kinakailangan talaga pong may uwi ang isang matanda na dating presidente. Kailangan po siyang may uwi ng Pilipinas. Kaya kung ako po, nananawagan po ako sa ating gobyerno, pauwiin nyo na po ito ng matiwasay, ng maayos. Huwag nang lagyan pa ng kung anong kaso dahil ito yung magbubuklod sa isang kilusan ng mahihirap na magsama-sama at hindi nyo na mapipigil bago mangyari pa po itong kalungkutan na ito. Ito po ay isang paglisan, pag-aabang ng mga mahal sa buhay na parang spiritual po ito ng isang taong may karamdaman. So maaaring si Tatay Digong po ito. So kailangan kung ako po ang gobyerno para wag nang maging magulo, pakiusap po, pauwiin nyo na po siya. Wala na mga api-apila or ano pa man po. Salamat po. Ako po yung nagsasabi lang po, ayan po kitang-kita nyo. Oh. Pati ang langit, pati ang kalikasan, nagagalit na. Marami pa pong darating hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong ng maayos. Marami ang magbaback up at susuporta sa kandidaturang darating para kay Ma'am Sara Duterte. Ito po. At may isang ghost na tao. Ghost, ibig sabihin, hindi siya magpapakilala. Pero susuporta siya ng buong buo. At ito'y mayaman. Ito'y pilantropo. Ito'y may katungkuan. Ito'y mataas din. At maraming koneksyon. At susuporta po siya sa ating darating na eleksyon para si Ma'am VP Sara ay tumakbo. May isang tao, lalaki, naghahanap siya ng itatapat na kakandidato kay VP Sara for 2028. Actually, hindi ko maintindihan hindi pa naman sure kung talagang tatakbo si Ma'am VP Sara. Pero ang dami nang gumagawa ng paraan para ito ay hadlangan. Kaya lang po, siguro, may liwanag talaga. Kasi, tandaan nyo po, bagkos pigilan ang Duterte ay lalong umuusbong. Bagkos pahintuin ay lalo siya lang umuusbong kasi taong bayan po ang nagnanais. Ngayon, itong naghahanap na ito, lalaki ito, naghahanap sila ng katapat at itatapat if ever daw na talagang tatakbo si Ma'am VP Sara for president. At ang nais nila ay isang babaeng dati pang tumakbo na ibalik. Pero kung ako dito sa babaeng ito mag-isip siya, baka gamitin din lang siya, patakbuhin siya, at the end of the day, syempre, politika yan, napakagulo po niyan. Mahirap ang patakbuhin ka lang dahil may gusto rin pala silang mangyari. Baka magamit lang siya. Pero ito ay dating tumatakbong pagka-presidente po. Ang nais ipalaban kay if ever daw tatakbo si Ma'am VP Sara.
and isang lalaki na bago pa lang sumisibol, which is part ito ng mga Soto. So, ito sinabi ko na ha, pero kung ako kay Vico Soto, kung ako kasi bakit ko nasabing si Vico Soto to? Pansinin niyo po ang itsura ng lalaki. Bata pa, matipuno, ang dami niyang gustong gawin at may nagawa naman talaga siya. Pero kung ako sa kanya, wag muna. Hindi pa ito ang panahon para sa kanya. Baka dumating ang time, magamit din lang siya. Hayaan natin na mahinog muna siya. At huwag siyang magpadala sa mga sulsul ng kung sino-sino. Wow. May isang maaaring ito ay ang President of the Philippines. Ang sa totoo lang, maiipit sa pinakadulo. Tagisan na ito ng paglalabas ng katotohanan. Kaya maiipit ito sa dulo. Kaya kung ako kay Mr. President, sa ating Presidente, hanggat maaari, ang magagawa na lang niya ay gumawa ng parang maibalik ang dating Duterte na matanda sa ating Pilipinas upang mabawasan ang kanyang haharapin na problema kasi sa kanya lahat i-blame. Kahit sabihin pa na ang mga kaso ay maantala, ang taong bayan po ay hindi hihinto. Magkakagulo. Sunod-sunod po yan, pati kalikasan. Makikidawit na. Hindi hinto ang ating kalikasan hanggat hindi nababalik ang ating Duterte. Si Tatay Digong sa Pilipinas. Tandaan niyo po yan. Yan po ay isa. Yan po yung matagal ko nang sinasabing there is something universal action. Ito'y paranormal pero ang atin pong Tatay Digong ay guided by the universe. Kahit saan ko tingnan. Hindi hihinto ang sakuna. Ipapakita ang kalokohan na nangyayari sa Pilipinas at hindi rin hihinto. Dadawit pa dyan ang mga lindol, dadawit pa dyan ang mga baha, bagyo. Kaya yun po, kung ako sa inyo, pakinggan natin ang tarot. To make everything okay, ibalik ang dapat ibalik sa Pilipinas na mahal ng kalikasan at ng universo. At itong dalawang ito, ay isuko sa Pilipinas. Dahil hindi po hihinto. Yung sinasabi nila na mamamatay ang kaso, hindi po. Taong bayan na po ang gagawa ng parang para. Kung ihinto man ang usapin, yun po ay panandalian na hinto lang, pero ang taong bayan ay gagalaw at gagalaw. Salamat po. Ito po yung nakita ko. Ang layo pa ng 2028, Pero puro botohan, yung sumasabay pa po ang kalikasan natin. Ayan, may lindol pa pong parating, ha? Pero ito itatama naman po pababa. Mindanao, tapos manggagaling po ang lindol sa ilalim ng dagat. Tapos Manila, Baguio. Ang dami pong magaganap. Pero hindi pa po yan ang the big one. Kaya huwag mong mag-alala. Kaya lang pinaghahanda na po ang Pilipino and bagyo and baha. Kaya sana bago ang lahat, wag nating kalimutan na maaaring nangyayari ito kasi nakikisimpatya ang universe sa isang tao na nais nilang maibalik. Totoo po yan. Kahit anong tingin ko, ganun mo talaga. Oo. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Acting Lingga Chalit, anong mensahe mas kanila? Well, wala akong
individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Basically, para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Block? Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado.